Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes, mga ka-truth seeker. That we may unlearn Arminian humanistic views and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. What is humanistic number 10? Ito po, sacrament saves. Ayon sa humanistic Arminian religionist view, ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng pagtupad niya sa 7 sacraments na aral ng mga kapatid nating Katoliko. Pasintabi po sa mga Katoliko, wala po akong intensyon na kayo ay saktan. Ano? But when it comes to truth, pasensya na po. Ano po yung 7 sacrament ng Katoliko na magiging dahilan daw para sila ay maligtas? Number 1, baptism o binyag sa sanggol, na naglilinis sa original sin at pag-welcome sa Christian world at sa church. Number 2, na sacrament ng Katoliko, confirmation o kumpirmasyon, na nagsiselyo sa mga nabinyagan kalakip ang gift of the Holy Spirit. Number 3, na sacrament, Eucharist o pagsubo ng ostya, na pinagmumulan at summit ng Christian life sa pamamagitan ng pagtanggap ng katawan at dugo ni Jesus, literally. Number 4, na sacrament, penance, reconciliation o pagkakasundo, na nagbibigay kapatawaran sa mga nabautismuhan na o nagkakasala pa. Number 5, anointing of the sick o pagpapahid ng langis sa may sakit o namatay na nag-aalok ng pisikal at espiritual na kalakasan o kaligtasan sa may malubhang karamdaman. Number 6 na sacrament ay ang holy orders ng Catholic Church o ordinasyon sa mga magbibisya, magpapare o gustong magdiakono o layman sa church. Kung hindi ka naman magle-layman, magbibisya o magpapare, number 7, kung magpapakasal ka, ito yung 7th sacrament, matrimony o basbas sa kasal, na nagbubuklod sa panghabang buhay na tipan ng magkabiyak. Ang 7 sacrament na ito ay cause para maligtas ang tao sa kasalanan. Wrong. Sorry po. What is the truth? And what is the apostolic doctrine? And let that apostolic doctrine be spread. Ito po. Christ's sacrifice saves, not sacrament. I repeat, Christ's sacrifice saves, not sacrament. Hebrews 10:8. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog ang susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig Diyos Ama. At di mo rin kinalulugdan ang mga haing handog ng hayop Diyos Ama. Mga bagay na inihahandog sa kautusan. Hebrews 10:9. Saka sinabi ni Jesus, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban, Ama. Ibig sabihin, ino-offer ko sa iyo ang aking sariling katawan, Ama. Ito ang kalooban o kagustuhan mo na maialay ang aking sarili na sagradong alay, walang kapintasan o walang mantsaman ng kasalanan, na perfectly, na may kakayahan na gumanap ng lahat ng kautusan mo, Ama. Hebrews 10:10. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawang pisikal ni Kristo na minsan magpakailanman. Ano ang pinupunto natin dito, mga ka-truth seeker? Ang pinupunto natin, only the sacrifice of Christ, the redeeming grace of Christ will save us. Hindi po basihan condition, requirements, o duty ang faith, obedience, good work, prayer to Mama Mary or any saints. Hindi po sacrament, sinner's prayer, altar call, water baptism, membership in the true church, true religion ang makakapagligtas sa atin. Hindi po faithfulness till the end, indulgence, self-righteousness, being good to others ang makakapagligtas sa atin. At lalong hindi requirements, duty, condition, basihan ang sacrament o ritual para tayo ay maligtas. It is Christ's sacrifice that will save us, not sacraments. Challenge and prayer. Sa mga regenerated na po o kinilusan na ng Diyos,
I challenge you na sana ay maunawaan natin na ang kabuuan ng kaligtasan at pagliligtas ng Diyos o Gospel of Grace ay kinakapalooban lamang po ng three main branches of the Gospel. Ito ay ang inilek o hinirang tayo ng Ama, di pa tayo pinapanganak. Number 2, at inaring ganap na tayo ng Ama, hindi pa nilalalangan sa libutan sa pamamagitan ng promise redemption ni Jesus. Kalakip ang inaring ganap ay ang pagkupkop ng Ama sa atin para maging anak niya tayo bago palalangin ang sangkatauhan. At ang pangatlo ay sa panahon na nilalang na tayo ng Diyos, ay i-regenerate tayo ng Holy Spirit sa pamamagitan ng union of our spirit with Christ na nagre-resulta ng pagkabuhay ng espiritu natin at pagdaloy ng saving faith na nagbumula sa binuhay na espiritu natin. At kapag ang tatlong ito ay nangyari sa atin, automatically ligtas na tayo at lahat ng spiritual blessing and promises ng Diyos ay para sa atin na. Marahil challenge din sa atin mga ka-truth seeker na may mga verses po bang nagpapatunay sa kabuuan ng kaligtasang nabanggit ng inyong lingkod? Mayroon po. I challenge you. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral dahil in the future ay maididiscuss po natin ng detalyado ang mga usaping ito. Marahil maraming katanungang umiikot sa isip natin na nagiging hadlang para di natin matanggap ang aral na itinuturo dito. Huwag po kayong mag-alala dahil ilalatag po natin ang biblicality ng mga doktrinang ito at i-discuss natin ng mas malawak sa mga susunod na aralin. So mabaybay lang po kayo sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. Good day and God bless po.